Yun, good day mga ka-enba. So sa video na to ipapakita natin kung anong klase o anong barrel or gaano ka-accurate yung gagamitin natin sa mga unit nating Commander Gen 2. Okay, NBAS Commander Gen 2 mga ka-ergan. Try natin, gumagamit po ako ng premium, sabihin natin premium na pellet. So hindi pa to na fine tune maigi, papakita ko po mamaya. Naka-barrel lang to, basta linagay natin, wala nang barrel straw, basta i-test natin, check natin kung anong klaseng barrel po ba ang maaasahan or makukuha ninyo pag nag-avail po kayo ng NBAS Commander. Ayun, try natin dito para malaw, yun, para maliwanag. Firing. Okay, yun. So kita ba? Kita nga, liwanag dyan sa video. Check natin ng 10 shots. Hindi pa po ito na tune, pero gumagamit ako ng medyo premium na pellet. Okay, so alam nyo naman nangyari sa pangalawa. Yan yung same hole, hindi siya one hole pero same hole. Ba, may classification pa pala. Medyo nadaplesan konti, medyo binawasan ang gilid. So pangatlo na yon. Okay, pang-apat, hindi ko alam kung masasatisfy pa kaya ang mga kwan. So ipapakita ko lang, paparinig natin yung chrono kasi gamit natin ngayon is FX chrono. Hindi ko kasi matune ang ating NBAS Commander Gen 2 kasi yung bolt niya sa loob, yung adjustment ng hammer tension is tinanggal ko na. So wala nang adjust, hindi po pa pinutulan sa preferred length ng ating hammer spring. So asan na yun? Pang 5 na ba yun? Okay, pang 6. Okay. 997. Masyadong malakas yata, 900 plus. Again, hindi pa po na tune, hindi pa po na fine tune tong unit natin. Tinetest lang po natin kung anong klase ng barrel ang makukuha ninyo pag nag-avail po kayo ng NBAS Commander Gen 2. Ang 6, ito 900. Ito na yan, hindi ko alam kung anong mangyayari pag fine tune pa natin. Walo. 988. Sabay natin hanggang 10. Halo. Siyam. 1,000. Oh, hindi ba? Hindi pa na fine tune. Umaabot pa ng 1,000. Hindi maganda yung deviation. Anyhow, ipa-fine tune natin yan later on pag kukunin na ninyo yung ating NBAS Commander Gen 2. So ayan. 900. So ayan po ang 10 shots mga ka-NBAS. Yan, oh. Yan. Oh, sinong may sabing may problema tayo sa accuracy? Hindi po accuracy ang problema natin. Matagal na po natin ginagawa yan, pati yung power. Ang pinaka problema kasi natin sa airgun community natin dito sa Pinas, ito yung groupings natin, sir. Papakita ko na. Ang pinaka problema kasi natin actually dito sa Pinas is yung efficiency. Pag pinagsabay po natin kasi yung power at efficiency, ito yung NBAS Commander natin. So ito yung barrel na makukuha ninyo mga ka-NBAS. So nakita nyo kung gaano ka-accurate. Yung may sabing may problema tayo sa accuracy, di ba? So wala pang barrel sound ang mga yan, etc. para may fine tune mo yung kanyang barrel harmonic, etc. So ang gamit natin is FX chrono. Yan nyo, malayo yung deviation, kaya hindi pa natin masyadong fine tune. May 988 pa nga, ang layo-layo nun. Pero bakit? Nakita nyo yung shot boards natin, very one hole. So ayan ang barrel na makukuha natin mga ka-NBAS sa ating Gen 2 na Commander. Ang pinaka, so tuloy natin yung kwento, ang pinaka talaga problem natin sa airgun community natin mga ka-NBAS is yung pagsasabayin mo si power at efficiency.
So, medyo marami nang kumakagat dyan. Medyo may mga sinasabi na rin. Hindi po sa pagmamayabang, pero nakaka 80 to 100 shots po ito from 3,000 to 2,000 tank fill. So ibig sabihin sa 80 to 100 shots meron kang 1,000 lang nagagamitin sa iyong tangke hanggang maabot mo na yung reg output mo na 1.8. Pakita lang natin. Ayun, no. Abo, hindi na yatang camera. 1.8 po yung reg output natin. Ayan. So madumi-dumi si Kwan, ating alaga. Kay Sir Cadet po to ang ating pinakaunang ilalabas. So ayan, nakaka 1,000 plus. Sa power, walang problema. Accuracy, sinong may sabing may problema ang NBAS sa accuracy? Diba mga ka-NBAS? Ang problema natin is paano pagsabayin si power at efficiency. Ngayon, na-solve na po ni NBAS. Kaya dito na po sa Gen 2, Commander Gen 2 namin, ilalabas ang mga features na yun. O ano ang makukuha ninyo. Okay? Para sa isang sakto-saktong budget lamang para masabi mong high-end ang inyong laruan. Thank you!